Good morning! Andito na naman po ako tayo. Saturday live. Once again, Medical Pearls. Okay, nandito na naman tayo at sa araw na to bago ko simulan, gusto ko munang bumate sa ating mga taga-subaybay. Thank you very much at nakikita ko habang tumatagal, dumadami ang ating mga subaybay. Please like and share sa ating mga episode. Sa Saturday na to for the month of October, pag-uusapan po natin yung mga impeksyon sa urinary tract, sa daanan ng ihi ng isang lalaki at ng isang babae. Pero bago ko tumuloy, babatiin ko muna yung ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Unang-una, kay Tintin. Thank you very much sa pinadala mong lansones. Napakatamis. Ang sarap-sarap po. Number 2, si RJ Tan. Hello. And of course, yung mga kaibigan ko sa States, nagpunta sila sa Vermont, umikot sila sa States. Si Danny, si Lota, and of course, si Joy ng Albay. And si Wilma ng Florida, si Liza, Ate Liza, hello. Then si Sally, happy birthday Sally. And also the MLI staff, Manila Little Triptors Inc. Nag-enjoy talaga sila sa Bohol. And pinapangunahan ni Edith, ni Steph, si Gemini, Violet, Rose, tapos si Arnie. Then yung dalawang kumpare ko, si Amor at saka si Melo. Hello. Ginaw na ginaw sila ngayon dahil nag-i-snow daw sa kanila. Alagaan nyo si Ging at saka si Jelen. Hindi na daw makalakad dahil masyadong malamig. And of course, ang mga taga-Bubon, si Nides, si Maris from London. Hello Maris. Ingat ka dyan. And si Cesar, si Marilyn, yung pasyente mo, magkikita din kami dahil hindi niya ako naantay kahapon. Okay. Then si Emeline Santillan, napansin nyo habang tumatagal tayo, dumadami. Marshall Prambita, Rosario Francisco, Ma'am, good morning. Andito na naman po tayo. Then si Detty Weber from San Diego, California. And of course, Mebby staff, sila Mercy, si Malu, si Jess, at saka yung iba pa. And si Doy Sabong, thank you very much for inviting me to Bahandi. Yung po yung, nandun sila ngayon sa SM Mega Mall B, sa 5th floor. Nandun yung mga products from Eastern Samar, from Eastern Visayas, lalo na sa Northern Samar, Eastern Samar, and the Western Samar, which is Samar. Nandun, magaganda po, pasyalan nyo. Okay. So, start na po tayo. First slide, please. Yan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is the urinary tract infection. Okay. So ito po yung mga impeksyon sa daanan ng ihi ng isang lalaki at ng isang babae, and kasama po ang genitourinary area. Okay. Next slide, please. So ang lugar na to, katulad ng sinasabi ko, simula sa kidneys, ureter, urinary bladder, and out to the urethra. Ito po ay dinidivide into 2. Una is the upper urinary tract, which is kasama ang kidney and the ureters. And pagdating ng ihi sa pantog, sinasabi ng lower urinary tract, which is the urinary bladder, the genitourinary area, and the urethra. Yun po ang lower urinary tract. So, pag nagkaroon ng infection,
pwedeng sinasabing upper urinary tract infection or the lower urinary tract infection para mas malalaman natin kung saan nanggagaling ang impeksyon ng isang tao. Okay. So, next slide. Again, ang impeksyon po is a field of urology. Ito po ay ginagamot ng isang urologist. Siyempre, hindi lang panay opera ang ginagawa ng isang urologist. Pwede rin po manggamot ng impeksyon. But since this is a urinary tract infections, which is very common, kaya pwede rin pong gamutin ng isang family physician, ng isang general practitioner, ng isang internist, ng isang urologist, isang general surgeon, ng isang urologist, or kahit sa inong doktor, pwede hong manggamot dahil marami ho talaga ang nagkakasakit sa genitourinary area ng impeksyon. Okay? So next slide please. So gaano po kalaki ang problema kasi kaya kailangan po lahat na doktor dapat marunong maggamot ng UTI or urinary tract infection. Alam nyo ba na most common outpatient infection ito sa lahat ng doktor, and it affects 150 million people each year. Ang dami-dami pong nagkaka-UTI. And sa states, $3.5 billion ang kanilang nagagastos para lang gamutin ang may isang urinary tract infection because it is one of the number 7 or top 7 siya for morbidity, yung mga nagkakasakit sa buong Pilipinas. Okay, so ganyan po kalala ang problema sa UTI. Hindi ho siya bastang simple, yung sinasabi nating balisaw-saw lang yan, daanin mo sa inom ng tubig. Ito po ay napakalaking problema sa health industry o sa services sa pangangalaga ng ating kalusugan. Okay, next slide please. Ngayon, paano ho na-divide to? Simula't-simula, batang-bata pa ho ang isang tao, less than 1 years old, kadalasan po ang male at saka female ay pantay ang dami. But pagdating ng toddlers, mas sa una pala, mas marami ang male na nagkakasakit ng UTI compared sa female. Dahil merong prefuse ang lalaki. Then, pag naging medyo 3-4 years old, toddlers na sila, pareho na po ang incidence ng pagkakaroon ng UTI ng males at saka female. But pag naging teenager na sila at reproductive age, syempre nagmi-mens na ang babae. Kaya mas marami ang females na nagkakasakit ng UTI compared. This is also the time na karamihan sa lalaki nagpapatuli na and lesser na ang chance ng infection. It's number 1. Number 2, yung labasan ng ihi simula sa pagtog ay mas mahaba sa lalaki compared sa babae. Kaya mas lesser ang chance na mag-UTI ang lalaki compared sa babae. So, at this age, reproductive age, mas marami ang nagkakasakit ng UTI sa female or sa male, or male have a lesser chance of having UTI compared sa female. And lastly, pag umidad na silang 60 years old and above, nagkaroon na ng menopause ang lalaki at saka babae. Pwede rin mag-menopause ang lalaki Doon may problema na ang lalaki sa pag-ihi dahil sa prostate. Pantay na ang incidence ng male at saka female. Okay?
So habang nagkakaedad ang lalaki at saka ang babae, nag-iiba ang incidence rates nila. Okay? 1-year-old and below, male is prone to UTI than female. Mas maraming male nagkakaroon sa female. Sa toddlers, male is equals to female sa nagkakaroon ng UTI. But at reproductive age, female ang mas marami compared sa male. And pagdating naman sa elderly, pareho na naman ang incidence ng UTI ng males at saka ng females. Okay? Maliwanag po. Next. So, ano po yung mga nararamdaman? Okay. Sa lower urinary tract symptoms or sa pantog pababa at ng infeksyon, meron po tayong tinatawag na LUTS or lower urinary tract symptoms. Yun po yung dysuria or makapdi ang pag-ihi. Pangalawa, frequency or mayat-maya na iihi, pakonti-konti ang ihi. Number 3, nocturia or ihi ng ihi sa gabi. Okay. Ang iba naman dyan, meron hong flank pains or masakit ang likod. Okay. Pwede rin yun. Number 2, low back pain. Yung sinasabi nating binabalakang. Minsan ganun lang ang presentation, masakit ang likod, akala mo pagod ka lang. Then, pwede naman abdominal pain sa tiyan, lalo na sa puson. Minsan ganun ho ang presentation ng may UTI. And pag ito ay malala, pwede hong lagnatin or fever. Pwede hong mangyari yon. Okay? Next slide. And sometimes, pwede hong samahan nyo ng iba-ibang sakit. Yung constipation or nahirapan dumumi, nausea, pag malala talaga, pati ang ang kanyang abdomen, nasusuka siya or the gastrointestinal tract naaapektuhan kasi magkalapit lang po yan. So, pwede magkaroon ng nausea and vomiting. Kaya, marami hong pwedeng manifestation ang urinary tract. Lalong-lalo na sa very early age, sa infants, pwede hong nilalagnat lang, pwedeng iyak lang ng iyak, yung pala may UTI. Ganon din naman, on the other hand, sa matatanda, talagang iba-iba rin ang presenting signs and symptoms. Okay? Next slide, please. So, paano pong malalaman, madadiagnose na may UTI? Number 1 is urine analysis. Siyempre, pa-examine natin ang ihi. Makikita mo doon, positive protein, positive RBC, positive WBC or past cells sa ihi. Pwede rin yung dipsticks, pinakamabilis. Tingnan lang kung nitrates ay positive. Okay. So, mabilis lang kung ma-diagnose ang isang taong may urinary tract infection. Number 2, kung duda kayo, pwedeng kidney, ureter, bladder, ultrasound. Dahil pwede hong ang mangyayari, makikita natin, may ibang problema bakit nagkakaroon ng UTI ang isang pasyente. Pwede hong nagbabara ang ihi kasi alam naman natin na pag ang isang tao ay hindi makaihi at na-stuck ang ihi ng more than 4 hours, magsisimula ng tumubo ang mga bakterya sa ihi. Kaya ito ang pinanggagalingan ng UTI. Pangalawa, pag hindi makaihi naman ng pasyente dahil barado ang labasan ng ihi, ganon din, kakaroon din ng UTI. Pangatlo, pag meron mga foreign bodies sa daanan ng ihi, katulad ng bato,
katulad ng catheter, katulad ng iba-ibang klaseng pumapasok o napupunta sa daanan ng ihi. Ito po ay kakapitan kaagad ng bakterya and dadami ang bakterya, magkakaroon din po ng UTI. Okay, para malaman din natin kung anong klaseng bakterya, meron tayong tinatawag na urine gram stain. Kukuha ng sample ng ihi, titingnan yon at ilalagyan ng pangkulay, gram stain. Titingnan kung ito ba ay acid-fast bacilli or non-acid-fast bacilli. Okay? Nagiging pula or nagiging blue. Okay. Number 2, urine culture. Titingnan kung anong klaseng bakterya ang naandun. Problema lang sa urine culture, medyo matagal siya. At least mga 3 days. Kaya ang pinakamabilis is urine gram stain, urinalysis. Next slide, please. Yun. And ang most common culprit na bacteria is the E. coli, Escherichia coli. 28.7% ng UTI is secondary to E. coli organism. Okay? Usually ang E. coli ay nandun yun sa daanan ng ating dumi, sa ating tae. Okay? And ang culprit nito ay hygiene. Minsan sa pagpunas natin, pagkatapos natin dumumi, hindi maganda ang pagkapunas o pagkalinis ng ating puwet na pupunta sa daanan ng ihi and nagkakaroon ng urinary tract infection ang isang tao. Okay? Yung iba-ibang other organisms, hindi na that common katulad ng mga Klebsiella, yung staph, yung Pseudomonas, hindi na common yan. Pinakamarami o talaga is the E. coli organism. Okay? So yun po. Next slide. Kaya ano po ang mga risk factors? Bakit tayo nagkakaroon ng UTI? Unang-una po is menopause. Kasi pag bata pa ang isang babae, meron po tayong sariling secretions. Estrogen, nagkakaroon, parang fresh pa yung kanilang puwerta, fresh pa yung labasan ng ihi, meron pang protection para sa mga bakterya. But pag menopause na, mababa na yung estrogen, ito po ay natutuyo. Hindi na siya fresh. Kaya pag ito ay medyo tuyo na, nagkakaroon na ng chance ang E. coli pumasok sa daanan ng ihi papuntang pantog. Remember, ang urethra or labasan ng ihi ng isang babae is only 2.5 centimeters. Maiksi lang po. Kaya mabilis siyang pasukin ng bakterya. Number 2 is birth control pills. Ganon din po. Minsan yung mga IUD is a foreign body. Since merong IUD ang isang babae, may foreign body sa kanyang puwerta, sa kanyang uterus, mabilis din po magkaroon ng infeksyon and papasukin din po ito ng E. coli. Number 3 is diabetes. Ang mga tao pong diabetic, syempre mahina ang resistensya niya. And kahit saang lugar, kahit saang organ system, pag ikaw ay diabetic, mabilis kang magkaroon ng infection. Next is pregnancy. Syempre, katulad ng mga sinasabi ng mga ating practitioner ng OBGYN, pag buntis ang isang babae, mabilis din po silang magkaroon ng UTI. Sa mga lalaki naman, on the other hand, yung enlarged prostate. Pag ang prostate po ng isang lalaki ay malaki at naiipit yung labasan ng ihi, hindi makalabas ang ihi.
o mahina ang labas ng ihi, maraming natitirang ihi sa loob ng pantog or yung tinatawag natin post-void residual urine. Since meron laging naiiwan na ihi sa loob ng pantog, dun po nagsisimula naman ang UTI ng isang lalaking medyo may edad na 40 years old and above. Next risk factors are foreign bodies or stones, yung mga may bato sa daanan ng ihi. Katulad ng sinabi ko, pag merong foreign body at nandoon sa daanan ng ihi, mabilis po ito kapitan ng bakterya. And dadami yung bakterya sa loob ng bato na yon or any foreign bodies. Tapos magkakaroon na po ng infection. Next is potty training sa mga bata. Minsan hindi maganda ang potty training or hindi natuturuan ng mabuti ang isang bata kung paano siyang umihi, paano dumumi, and medyo may natitirang madumi pa, yung dumi sa puwet na pupunta sa harapan, sa daanan ng ihi, and nagkakaroon din po sila ng UTI. Isa pa, spinal cord injury patients, yung mga nadidisgrasya na puputol ang spinal cord, hindi sila makaihi by their own, hindi sila makadumi by their own, or tinatawag natin paraplegics. Yun. Since nai-stuck din ang ihi nila, mabilis din sila magkaroon ng UTI. And lastly, patients with immunodeficiency, katulad ng mga pasyenteng may HIV infection. Nasisira ang kanilang proteksyon sa sarili nila, yung immune system, and syempre since mahina ang kanilang defense mechanism, nagkakaroon din sila ng UTI. So there are a lot of factors causing that may lead to urinary tract infection. Kaya kailangan talaga lahat ng doktor marunong mag-treat ng UTI. Okay. So, next slide. Paano ang ginagamot? Simple lang. Kailangan lang medical management. Antibiotics. Siyempre, ang kagandahan po ngayon, magaganda na ang ating antibiotics. Meron ho yung iniinom, meron yung tinitimpla, meron hong intravenous, pero malalakas na ang ating antibiotics ngayon. So, yan po ang kagandahan ng development ngayon. Pag sinabing UTI, mabilis na pong magamot ng antibiotics. Pangalawa, diuretics, yung mga pampaihi. Okay, katulad ng sampong, katulad ng yung mga nilalaga natin, buhok ng mais, ugat ng kugon, banaba, pito-pito, lahat po yun, pampaihi para ma-flush out yung ating ihi, ma-flush out yung infection, masama yung mga bakterya sa pag-ihi. Magandang gamot din po yan sa UTI. Pangatlo is alpha blockers. Alpha blockers naman, yun po yung nagpapaluwag sa labasan ng ihi. There are a lot of alpha adrenergic nerve endings sa urethra, bladder neck, and sa ureters para nagre-relax sila, lumabas ang ihi ng maaliwalas. Mailalabas nyo yung lahat ng ihi kung pwede walang natitira para nafa-flush out yung infection na yon. And of course, lastly and rarely, saka pa lang papasok ang surgical management. Kung anong kailangan operahan, anong kailangan ayusin, saka pa lang papasok ang surgical management. But when we are talking about urinary tract infection, kadalasan po medical management lang yan.
Okay? So mas maganda po pag kayo may nararamdaman nitong mga sakit na to, binabalakang ihi ng ihi, mahapdi umihi, binabalisaw-saw, binabalakang, or nilalagnat na, punta ka agad kayo sa doktor dahil madali lang po itong gamutin. Huwag na kayong magdusa. Okay? So next slide po. Prevention. Paano iiwasan ang urinary tract infection? Number 1, safe sex. Dapat po, kung merong makikipagtalik kayo sa inyong asawa lang, and huwag mag-multiple sexual partner. Okay? Safe sex, and kung pwede, may protection. After a sexual activity, maghugas agad. Huwag kayong matutulog kaagad ng hinahayaan yung mag-stay ng matagal yung inyong mga secretions. Number 2, hygiene. Pag kayo'y umiihi, siguraduhin yung lahat ng ihi nyo ay lumalabas. Punas kayo. Pag nagpunas, simula sa harap papunta sa likod, lalo na sa mga babae, para yung dumi sa puwet hindi napupunta sa harapan. So ang pagpunas po ay simula sa puwerta sa harap, papunta sa likod sa may puwetan. Hindi the other way around. And kung pwede, maghugas ng soap and water para naman malinis ang ating puwerta at saka ang puwerta ng isang babae at saka ang puwetan. Tapos tutuyuin nyo ng tamang-tama. Huwag kayong magsusot ng underwear na basa pa ang inyong puwerta at inyong puwetan. Okay. Number 3, bladder training. Kung meron tayong potty training sa mga bata, bladder training naman sa mga matatanda. Dahil dito nagkakaproblema yung pag-ihi ng isang tao. Ang advice ko lagi, dahil matraffic ngayon, lalo na magpapasko, hindi nyo sigurado kung kailan kayo makakaihi. Kasi pag traffic, syempre hindi kayo makakaihi. Kaya laging bago umalis ng bahay, umihi na po kayo. Pagdating doon sa lugar na inyong pupuntahan, umihi kayo kahit hindi pa kayo naiihi. Dahil hindi nyo sigurado kung ano ang mangyayari, kung meron pa bang CR in the next 1, 2, 3, 4 hours. Then, bago umuwi, umihi ulit kayo. And pagkadating sa bahay, lalo na pag na-traffic kayo, umihi kayo. Bago matulog sa gabi, umihi kayo. And pagkagising sa umaga, umihi din kayo. Para siguradong hindi na i-stop ang inyong ihi sa loob ng pantog. Yun po ang bladder training. And lastly, increase fluids. Tubig, tubig, tubig. Okay? Kung pwede, 2 hanggang 3 litrong fluids a day. Pag sinabing fluids, kasama ko ang tubig, ang juice, ang kape, ang sabaw, and ang tsaa. Siyempre, iwasan niyo po yung mga alcoholic drinks. Okay? So lahat po yun, fluids, para na-flush out yung infection sa daanan ng ihi. Okay. Next slide. I think that's all. Yun po ang aking huling slide. And as usual, maraming salamat for staying. Please like and share. Meron na po tayo dito sa Facebook. And sundan nyo din po ako sa YouTube. Okay? Dr. Wilfredo S. Tagle. Maraming salamat po. See you next Saturday, 11 in the morning. See you there. Thank you.